Hinamak na manugang. Kabanata 42. Akmang hahawakan na ng matipunong lalaki si Ming Nooran, nang may biglang isang chopstick na lumipad papunta sa kanyang likuran at tumama sa palso ng matipunong lalaki. Nanginginig sa sakit ang matipunong lalaki at mabilis na hinawakan ang kanyang mga kamay. Kumunot ang noo ni Mr. Kim. Mariin niyang saway, "Sino ka ba?" Isang malamig na boses ang nagmula sa likod ng karamihan. "Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para magsalita ng malakas sa harap ko?" Nang marinig ni Mr. Kim ang boses na ito, nagbago ang ekspresyon niya. Upang maging ligtas, maingat niyang itinanong, "Sino ka? Bakit hindi ka pa umaalis?" Bahagyang tumayo si Alex Dixon. Tinatamad siyang pakialaman ang buhay ni Mark Lewis at ng iba pa, ngunit nang makita niyang sasalakayin pa rin ni Mr. Kim si Ming Nooran, hindi siya makaupo at walang magawa. Kanina pa siya nakatayo sa harap ng pinto kaya hindi siya nakita ni Mr. Kim. Nang makita ni Mr. Kim si Alex Dixon, agad na naging berde ang mukha nito. Tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Nakita ng dalawang tao na tumatakbo papunta kay Ming Nooran na bumangon, at agresibong sumugod kay Alex Dixon. Nag-iba ang ekspresyon ni Mr. Kim. Mabilis niyang sinaway ang mga ito at mabilis na naglakad pasulong para sipain ang dalawang bodyguard. Nang mataranta na ang lahat, sinabi ni Mr. Kim kay Alex Dixon na may papuri na mukha, "Mr. Dixon, hindi ko inaasahan na nasa likod ka ng karamihan. Pasensya na." Tapos, sinigawan niya ang dalawang subordinate niya na sinipa na nasa sahig. "Bilisan mo at humingi ng tawad kay Mr. Dixon." Mr. Dixon. Si Ming Nooran, na nakatayo sa gilid, ay biglang nanlaki ang mga mata. Nagulat din yung iba. Nagmamadali silang tumigil sa pagbuhos ng alak para kay Yang Wenyu. Pero kahit na ganoon, marami silang nainom na alak. Nakaramdam sila ng matinding pananakit sa kanilang tiyan. Nataranta ang dalawang bodyguard. Ngunit nang makita nilang magalang ang kanilang amo kay Alex Dixon, hindi sila nang ahas na magpabaya. Mabilis silang bumangon at yumuko kay Alex Dixon. "Mr. Dixon, pasensya na dahil napakabulag namin at muntik ka nang masaktan. Parusahan mo kami." Si Mark Lewis ang pinakamaraming uminom, ngunit napanatili pa rin niya ang kaunting kamalayan. Bakas sa puso niya ang selos at puot. Hindi niya napigil ang magsalita, "Mr. Dixon daw. Malamang napagkamalan lang nila itong ibang tao, hindi niya deserve ito." Naging malungkot ang ekspresyon ni Mr. Kim. Gusto niyang magalit kay Mark Lewis pero naalala niya agad si Mark Lewis pala ang dinala dito ni Alex Dixon. Pinigilan niya ang kanyang galit at nakangiting sinabi, "Young Master Lewis, kaibigan ka pala ni Mr. Dixon, tama ba? Hindi mo ba alam na si Mr. Dixon ang isang mahalagang bisita ng Chingian Pavilion?" Ang kanyang kasalukuyang saloobin kay Mark Lewis ay ganap na iba sa dati. Sa sandaling ito, siya ay walang katulad na gumagalang. Pagkasabi nun ay nagmamadaling yumuko si Mr. Kim kay Alex Dixon. "Mr. Dixon, ngayon lang ako naging insensitive at muntik kun ang masaktan ang kaibigan mo. Mamaya, ako mismo ang mag-toast para mag-sorry." Malumanay na sabi ni Alex Dixon, "Hindi na kailangan. Hindi ko sila kaibigan. Andito lang ako para kumain." Pumangit ang mukha ni Mark Lewis. Gusto niyang magsalita at ilabas ang galit, ngunit sinipa siya ni Yang Wenyu mula sa likuran. Nakita ni na Yang Wenyu at Wang Yifeng ang ugali ni Mark Lewis at sabay na sumimangot. Umubo rin ng tuyo si Wang Yifeng at pinaalalahanan si Mark Lewis na tumahimik. Napaka-kritikal ng sitwasyon ngayon, ngunit ngayon ay maayos na. Kahit si Ming Nooran ay nakikita ang ugali ni Mr. Kim kay Alex Dixon, ngunit si Mark Lewis ay ginugulo pa rin ang sitwasyon. Ang tanga niya talaga. Umangat ang ulo ni Mr. Kim at tinignan ang pagkain at alak sa mesa. Magalang siyang ngumiti kay Alex Dixon at sinabing, "Hindi ba nag-order ka ng pagkain sa Sianggian Box? Hiniling pa sa akin ng bayaw na tretuhin ka ng mabuti. Ako mismo ay naghihintay doon ng mahabang oras. Bakit ka dito sa Purple Cloud Private Room nagpunta? Hindi ka ba kontento sa arrangement ng Chingian Pavilion? Basta sabihin mo lang sa amin." Patuloy na humihingi ng tawad si Mr. Kim kay Alex Dixon. Natigilan sina Ming Nooran, Mark Lewis, at iba pa nang marinig ito. Nanatili silang nakatingin kay Alex Dixon.
Si Alex ay isang kilalang panauhin ng Chingian Pavilion. Ito ay hindi kapanipaniwala. Tinitigan ni Mark Lewis si Alex Dixon. Napuno ng gulat at selos ang kanyang puso. Siya ay orihinal na isang basura, ngunit ngayon siya ay naging isang kilalang bisita ng Chingian Pavilion. Hindi niya ito matanggap. Humihingi pa rin ng tawad si Mr. Kim kay Alex Dixon, ngunit walang pakialam si Alex Dixon. Kinaway niya ang kanyang kamay at sinabing, inayos ito ni Lee Qingyuan ng maayos. Hindi naman ako malungkot tungkol dito. Inilaan ko ang piging na ito para salubungin si Miss Meng. Si Mark Lewis din ay nag-book dito. Sinubukan niya ang lahat ng makakaya niya para imbitahan ako. Para makaiwas sa problema, kaya sumama ako dito. Direktang tinawag ni Alex Dixon ang pangalan ng boss ng Chingian Pavilion. Ang kanyang saloobin ay kalmado. Nagulat sila, pero mas nahihiya sila. Naalala ni Yang Wenyu ang nangyari ngayon. Akala niya ay hindi pa nakita ni Alex Dixon ang mundo, kaya hiniling niya sa kanya na kumain ng mas maraming pagkain at inumin. Bigla siyang nakaramdam ng sobrang awkward. Nakaramdam din si Wang Yifeng ng matinding awkward. Palagi niyang iniisip na si Alex Dixon ay basura ng Lewis family at minamaliit siya. Hindi niya akalain na hindi lang mataas ang posisyon ni Alex Dixon sa harap ni Mr. Kim, kundi kilala rin niya ang amo ng Chingian Pavilion. Gayunpaman, hindi pa niya narinig ang tungkol dito. Pakiramdam niya ay hindi simple ang mga taong naging kaibigan ni Alex Dixon. Ang may pinakasalimuot na damdamin ay si Meng Nooran. Ang pribadong silid na inilaan ni Alex Dixon para sa kanya ay ang pinaka-high-end na pribadong silid sa Chingian Pavilion, ngunit pinili niya ang kay Mark Lewis. Ang paghahambing na ito ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Gayunpaman, iniligtas pa rin siya ni Alex Dixon, na nagparamdam sa kanya ng labis na salungatan. Gusto niyang magpasalamat sa kanya, ngunit wala siyang masabi. Magalang na sinabi ni Mr. Kim kay Alex Dixon, Mr. Dixon, dahil narito ka na ngayon, ang mga pagkain at inumin sa Siangyan Box ay inihanda na. Paano kung imbitahan ka doon? Maaari rin kitang bigyan ng toast at humingi ng tawad sa iyo. Hindi na kailangan yan, mahinang sabi ni Alex Dixon. Tumayo siya. At saka, hindi ko sila kaibigan. Nandito lang ako para kumain. Oras na para umuwi ako. Nang marinig nila ang mga salitang ito, hindi sila komportable. Alam na alam ito ni Mark Lewis at ng iba pa. Dahil sa casual nilang kinukutya si Alex Dixon, kaya hindi sila tinuring nito na magkaibigan. Gayunpaman, tila nakalunok ng mapait na prutas si Meng Nooran. Nakaramdam siya ng sobrang hindi komportable sa kanyang puso. Kung ganoon, hindi rin niya ito kaibigan. Si Mr. Kim naman ay may ngiti sa labi. Marami siyang kakilala, at kasing talino ng isang matandang loach. Alam niya na bagamat sinabi ni Alex Dixon na hindi niya kaibigan ang mga taong ito, hindi na siya naglakas loob na saktan ang mga ito. Tumango si Alex Dixon sa mga tao sa silid. Magalang niyang sabi, aalis na ako, kaya hindi na ako magtatagal pa dito na kasama kayo. Kayo lahat, kumain kayo ng maayos at uminom kayo ng maayos, sagot ko lahat ng mga gastusin ngayon. Mabilis na sinabi ni Mr. Kim, Mr. Dixon, nagbibiro ka po ata, ang araw na ito, ay muntik na akong magkasala sa'yo. Hindi man lang ako nakahingi ng tawad sa iyo ng maayos, paano ko matatanggap ang mga bigay mo? Sinabi na sa akin ng bayaw ko, na ikaw ay isang marangal na panauhin ng Chingian Pavilion. Malaking karangalan sa akin na nakapunta ka rito. Kung tatanggapin ko ang iyong alok, baka balatan ako ng bayaw ko ng buhay. Okay, tulungan mo na lang akong batiin si Boss Lee. Pagkasabi noon ay hindi na nilingon ni Alex Dixon si Mark Lewis at ang iba pa. Padebog siyang lumabas ng pinto. Mr. Dixon, ingat ka. Sabay-sabay na sigaw ng isang grupo ng mga subordinate. Nakakabingi ang mga boses nila. Abangan ang susunod na kabanata.